Masasabi natin ngayon na akong nag-imbento ng 4 point talaga eh. Kasi wala pa yung 4 points, nandyan, ginagawa ko na eh. May 4-point line ng PBA ngayon. Sinasabi ko, ako nag-imbento nun talagang 4-point line yun. Actually, sabi ko nga eh, minsan pagka naglalaro ako ng basketball, I mean, I'm really in love with myself. Bakit? Kasi sa totoo lang, minsan galing na galing ako sa sarili ko. Pero being a coach naman, ang hirap din naman pag ang daming players na nasa paligid mo na ang daming suggestion, daming nakikialam. Hello guys, it's another day, another guest. For today's guest, he is a businessman, a long-range shooter. Any guest? He is also a playing coach, content creator. So may idea na ba kayo? A self-proclaimed shooting god at tinaguri ang Stephen Curry ng Pilipinas dahil sa kanyang mapangahas na shooting style and shooting attempt sa half court. So hindi ko na patatagalin. Ladies and gentlemen, ang idol of all idols, no other than Mr. Longbam itself, Harms Huy. Hey guys, what's up? This is Mr. Longbam himself. Magandang gabi sa inyo. Thank you. Kamusta, idol? Welcome to Alright. the Chris Ruff Podcast. Chris Ruff Uncovered. Behind the story, bakit tinawag na Mr. Longbam si Harms Huy? Marami kaming sinasalihang commercial league nung panahon na, alam mo yun, nagsisimula pa lang kami. Madalas kasi malalayo yung mga tinitira ko beyond the 3-point range. So, masasabi natin ngayon na akong nag-imbento ng 4-point talaga eh. Kasi wala pa yung 4 points, nandyan, ginagawa ko na eh. Nananalo yung team namin and may isang Barker na sa may Arellano, PUPH yung liga na yun. Naglabanggit lagi, ay Longbam, hanggang sa tumatak sa mga tao. And naging ako na si Mr. Longbam ngayon. So yung 4 points yun na sinasabi mo, ikaw nagpasimula. Dahil 3-point nga, no? Pag na-foul ka, it's 4 points. Yun ba yun? Hindi. Actually, yung 4-point na yan, kasi nga ngayon sa PBA, nauso na yung 4-point line eh. Diba 3-point line lang kasi? Ngayon, may 4-point line ng PBA ngayon. Sinasabi ko, ako nag-imbento nun talagang 4-point line na yun. Kasi, wala pa yung 4-point line na yun, ginagawa ko na. So, bukod dun sa Mr. Longbam, behind the court, sino ba si Mr. Harms Huy? Ano ba yung background niya? Ano ba yung pinagkakabalan niya beside basketball? Businessman din ako. Actually, sa e-commerce, meron kami. So, more on home appliances, binibenta namin. And of course, any kailangan nyo sa bahay, yun, meron din kami nun. Yan. So, narinig na natin, hindi lang basketball. So, isa ring businessman, si Harms Huy. Hindi lang basketball yung pinagkakabalan niya. So, siguro minsan, niluluki niya lang. Yan. Sir Harms Huy, paano ka nagkaroon ng interest sa basketball? Saan nagsimula to? Ano yung naging inspiration mo? Bata pa lang kasi ako, nagsisimula ako sa year age 8 years old pa lang. Doon ako nagsimula matuto mag-basketball. Naalala ko grade 2 pa lang yata ako noon, time na yun. At medyo maliit pa, payat. Tapos mga kasama ko ay ganun din naman, payat din naman. Pero wala pa kasi kaming talagang training talaga na matindi pagdating sa basketball. Kasi yung school kasi namin dati, Chinese school siya. Hindi talaga na-focus yung basketball fundamentals dati na yung sa mga ganon. Kaya nag-self-learning ako. Nagsimula muna ako sa half court sa bahay. Doon muna 3-on-3, 2-on-2, 1v1. Kalaro ko pa nga, mas matatanda pa sa akin. Tuklasan ko actually nung time na naglalaro ako nung kabataan ko. Malakas pala pulso ko. Kaya pag tumitira ako, parang pahadukin. Gets mo yung pag ganun? Tumitira ako, tapos malayo. Yung buwelo. Yung buwelo, maliit pa lang ako nun. Nanaramdaman ko na yun. Ang layo ko tumira. Pag malapit, diba 3-point line, ang lapit, tumitira ako, parang hirap. Pero pag malayo ko tumitira, nasushoot. Meaning Doon ko na sanay. nararamdaman na, sabi ko nga, kaya ako sinasabi, bata pa lang ako, meron na talaga akong angking galing
yung talent ko na yun nandyan na eh. Nararamdaman mo na. Oo. Kumbaga lumalabas. Oo. Habang nagmamatured ka. So, yung parang 8 years old ka and then Hanggang tuloy-tuloy lang yan, hanggang tuloy-tuloy. Pero kasi, since habang dumadaan yung taon, kasi syempre nag-high school na rin, mayroon na rin kami mga coaches sa intrams, ganyan-ganyan. Medyo lumaki na rin kami. Ako naman ginawang power forward doon sa team. So hindi ko na-develop yung 3-point shooting ko. Ang pinakamataming kong attempt sa 3 points, 2 lang. Kasi nga, nung dati, hindi ka pwede tumira ng 3 points pag sentro ka. Ang gusto nila, doon ka sa ilalim kasi malaki ka, doon ka sa ilalim, rebound ka lang, tumipensa ka, yun lang, layup ka, ganun lang. meaning yun yung role mo. Yun ang role ko. Pero noon pa lang, gustong-gusto ko na talaga maging shooting guard. Kailangan mo sumunod sa coach. Oo. Pag yun sa mga pro, sa mga league eh. Kasi ilalabas ka no? Pag di ka sumunod. Oo, lalo na pagka malaki ka, kasi nung time na yun, ako lang yung parang isa sa mga matatangkad doon. Tumira ka ng 3 points, isa, pangalawa, isasab ka na. Kasi nga, hindi ka nga pwede tumira. Kailangan sa loob ka lang maglaro. So, aside than that, sabi mo nung bata ka pa, so nung lumaki ka, when did you realize a basketball is more than just a hobby for you? Actually, I have a dream. I have a dream of becoming a pro basketball player. Actually, sabi ko nga, kung kakayanin ko ma-reach yung PBA, gagawin ko. Pero, I think, na-realize ko siya, yung dream na yun, after high school. Kasi actually, sabi ko, naglalaro ko ng basketball nung high school. Sabi ko, kulang yung exposure ko eh. Sabi ko, sana lumipat na lang ako sa mas mataas na liga na game or na school. Dati nga naisip ko, actually sa dati sa Chinese school sabi ko sa Makati Hope. Pero yung time na yun, sabi ko, sana lipat na lang ako sa medyo mga kilalang basketball team na Chinese school dati, like yung St. Stephen or yung sabihin natin Chiang Kai-shek na lang, sabihin natin ganun. Kasi plano ko rin kasi talaga makilala talaga. Gumagawa ako ng way na paano ko makikilala sa industry ng basketball na alam mo yun, kasi na-recognize eh. Sila Justin Chua, naabutan ko yung mga yan eh. Sila Chris Chu. So sabi ko, yung sisikat na mga to sabi ko, kaya ko rin naman yan. Gusto ko sumabay sa kanila. Pero, hindi ko alam paano pasukin yung nila eh, nung time na yun. So, doon nagkaroon ng hunger. Hunger for that fame, hunger for that sana makuha ko yung natatamasa rin nila na ngayon. Ganun. So parang yung channel na ginamit mo muna, yung pagbabloging, tama ba? Para mas mabilis ka makilala and then basketball yung ini-introduce mo. Actually, lang naman kasi, ang ginawa ko kasi, nag-start to nung after pandemic. After pandemic, nag-start to. Then, naisip ko kasi yung before pandemic kasi, nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Tinamad ako sa lahat, tumaba ako, nagpahaba ako ng buhok. Sabi ko, bakit? Ganito na lang ba? Sabi ko, naging obesity ako noong time na yun eh. Maraming tao talaga noong time na yun, during the pandemic, tumaba. Marami naman pumayat, nag-exercise. Ako naman, ang haba, di ba? Ang dami nating oras noong time na yun. Pero akong ginawa ko, kumain ng kumain. Tapos higa, tulog, ganyan. Almost ako eh. Masasabi kong 6 months ako hindi nagpagupit. Humaba buhok ko hanggang sa parang babae na nga yung Pero medyo tinamad ako sa mga bagay-bagay. Dahil sa lockdown yun, no? Lockdown. Tapos, syempre, may court naman sa amin. Kaso lang, hindi rin ako masyado naglalaro. Kasi nga, hindi rin po pwede pong Alam ko, bawal eh. Bawal ang physical game nun eh. And, ayun. Sabi ko,
nasayang yung 2 years ng buhay ko. Kasi, 2019, di ba? 2019 nag-start. Nag-start. Tapos 2021 ako nag-start ng talagang sabi ko, nasayang yung 2 years ng aking yung parang life ko na maging progressive naman yung yung flow. Train ka. Oo, sabi ko, naghanap ako ng mga makakalaro ko. Tapos sabi ko, bubuo ko ng isang team na ako yung parang pinaka-head doon. Tapos nun, itatraining ko yung sarili ko everyday para hanggang sa maging kondisyon ako at maging mahasa ko yung aking long range shot. Yes. Pero bago yun, may narinig ako itong pandemic. So, hindi ka pa nga nagbabasketball na narinig ko lang na alam ko nagcha-charity kayo. Nagpapakain ka ng... Ba't mo ginagawa yun? So, ito yung di alam ng mga marami, no? Maraming... Actually, totoo lang malaking na-inspired sa akin si Norman Mausid. Si Francis Leomar. Yung na-arrest. Yes. Pinapanood ko siya. Pinapanood ko yung vlog niya. Ang dami niyang tuloy-tuloy-nadang bigas na tinutulong. Sabi ko, although maraming mga bumabati ko sa kanya, wala naman akong alam tungkol dyan. Hindi ko iniisip yun. Kasi ang iniisip ko lang naman is, tayo kasi lahat, all of us have our responsibility na kahit pa paano sa small amount, sa small things, makakatulong eh. Intention mo, yun ang intention mo. At the same time, magbibigay mo rin ng kahit pa paano ng work yung mga nawalan ng work. Yes, tama. Diba? Ganun lang naman sa akin. Actually, hindi naman ganun kalaki yung amount na itinutulong ko. Is like, for example, bibili lang ako ng worth 5,000. I-repack ko lang siya. Yun ang process nun. Oo, ganun lang. Ilang kilong bigas, may mga delata, may mga tapos yun. So, may hinahire ka rin tao na tutulungan. Siyempre, ipe-prepare nila yun eh. Meron. Yung mga dati kong mga tauhan din na nawalan ng work. Tapos sabi ko, sige, dito ka na muna. Kahit na pandemic kasi nawalan ng work, di ba? Halos lahat naman nahirapan. So, naman sa akin, hindi naman to everyday. Pero, once in a while, parang ginagawa ko to kasi naniniwala ako sa good karma. So, masaya ka nung ginagawa mo yun dahil sa good karma? Yes, kasi naniniwala ako kasi na dumodoble yung blessing sa buhay ng tao lalo na pagka through the heart mo ginagawa. Lalo na yung, syempre, yung pagbigay ng tulong sa mahihirap. Tapos, hindi naman tayo kumakandidato or anything. Wala naman. Ang sa akin lang, gusto ko lang talagang mabigyan ng chance yung mahihirap na makita sila na nakangiti. Kahit na sabihin nating hirap ng buhay, pandemic, ang dami nagkakasakit, ang dami namamatay. So, yun na lang ambag mo sa society. Yes. So, balik tayo sa basketball. So, pag-usapan naman natin yung pinaka-most memorable game mo sa entire na pagbabasketball mo. Yes, actually yung pinaka-most memorable kong game is yung sa Moonwalk Village sa may Parañaque. Nagkaroon ako ng record-breaking na 177 points, 11 rebounds, 20 assists, 36 3-point shots, and 20 steals. May steals pa? Hindi, 16 steals, 20 assists. Yun. Quadruple-double ako doon. Yun yung tamang term doon. Yes. Kasi triple-double, sobra na yun. Quadruple-double pa. Grabe. Just to clarify lang. Hindi na, kasi yung scoreboard kasi doon, hanggang 199 points lang. Grabe yun. Pero, lumagpas ako doon. Kaya ngayon, minanual na nila. Sabi ko, nasira din yung yung video nila doon nung time na yun. Hindi nila na-record. Na-max out? Meaning? Oo, kumbaga parang, sabi ko, kung merong live lang nun, makikita nila kung paano ko talaga Grabe, ginawa. nagmano-mano na. Dahil hindi na kaya ng Ang digital sinulat lang nila score. doon, 214, pero lagpas pa yun. First time natin yun na narinig So, hindi alam ng karamihan yun. Oo. Pero actually,
alam talaga ng mga nakakilala sa Nandun, akin, nakapanood talaga sa akin, na ano talaga, na pag nag-init talaga ako, tuloy-tuloy. Strict shooter kasi ako eh. Tuloy-tuloy. So, long range yun hindi yun yung shooting mo na, karamihan doon, 3 points. Tama ba? Yung sa 1 to 77 points na 3 points siya, 36 3 points ka nagawa ko, pero mayroon din ng mga atake sa loob. 36 3-point. Oo. Dami nun times 3. So, yun pa lang, na yun, 100 plus na. So, parang score na yun na pinapanood ko minsan kasi na entire game eh. Minsan nga, hindi na umaabot ng 100 eh. Pag steep yung laban eh, yung defense. Hindi na. Pero 177 sa'yo pa lang. Grabe. Actually, sabi ko, ang gusto ko lang din i-clarify, yung kalaban kasi namin nung time na yun, hindi naman din ganun kagaling. Kumbaga, sakto-sakto lang. So, parang may time, kami, na, kasi baka isipin nila, competitive, hindi naman siya ganun ka-competitive, pero at least kahit paano, masasabi ko, record-breaking siya, mahirap siya gawin kahit siguro sinong walang bantay na yan, hindi na kayang gawin 177. 177, oo, tama. Is that a league? League po, league. Okay, league. Open league siya. Open pero league. syempre, yung mas malakas yung team namin kaysa doon sa kabila eh. Kaya ganun. Hindi siya exhibition match, ibig sabihin open league pa rin. Open league talaga. Normal pa rin. game. Oo, tama, mahirap nga naman gawin sa normal league. Kung exhibition game, pwede yun. Chris Ruff, Uncovered. As a shooter, paano mo hinahandle pag malamig kamay mo? Di ba? Hindi naman lagi, kahit sa PBA, di ba? Kahit sila Stephen Curry, pag LeBron James, pag malas eh. Paano mo hinahandle Ang yun? ginagawa ko usually, sinishake ko lang yung kamay ko, pinapainit ko yung sarili ko. Tumatakbo ako sa court, tapos pinipilit kong i-hype yung sarili ko. Yung drive inside, dumidepensa kahit papano. Pag talagang hindi kaya, talagang I try to motivate myself, try to motivate other teammates by coaching them. Doon kasi nakakuha ko ng positive energy. Tapos nun, pag game na ulit ako, papasok na ulit ako. Pag nakuha ko yung unang-unang pukol ko na yun, shoot ko na yun, tuloy-tuloy na yun. So yung range mo, hinahanap mo pa muna? Parang yun. Pag nakuha mo na. Pag nakuha ko na isa, dalawa, yan na. Tuloy-tuloy na yan. Kaya madalas yung mga kalaban, pag nakashoot na ako 2 beses, time out. So, Bakit sila nagta-time out? Sinisira nila momentum ko. Alam nila, strict shooter ako eh. time out, di ba yung strategy ng pag sunod-sunod na time out na para Ta-time out masira kagad yung momentum? sila. Oo, doon nila ginagawa. Tapos ngayon, tatauhin na nila ako. Kasi alam nila mangyayari sa kanila eh. Yung parang napapanood ko, parang iinisin ka para masira yung Oo, mo. babantayan na nila ako, Diskarte. nang didikitan na nila ako. Para hindi na ako makatira. Tauhin ka. Paano ko mag-handle ng pressure? Halimbawa, last 10 seconds and down kayo ng 2 scores. So, di ba nagko-coach ka na rin? Paano mo in-handle yung ganung strategy? Ako kasi ganito eh. Lalo na pag matagal ako naglaro sa loob ng court. Kung ako mismo yung, madalas kasi yung play sa akin talaga. Last shot sa akin. Kung sinasabi mo last 10 seconds, down kayo ng 2 points. Yes. Wala nang ibang pipiliin kundi ako lang. Ako lang ang titira. Ikaw ang titira, ikaw Oo. mo pwesto. So, parang playing coach ka nun. Hindi. Actually, simula pa lang, gano'n na talaga ginagawa ko. Pero ang play kasi talaga dyan is, ayoko na lang din sabihin kasi baka malaman ng ibang coaches yung style ko. Malalaman nila yung play nyo. Hindi. Pero okay lang naman. Alam din naman nila. Bagay. Pero ang ginagawa ko kasi dyan, inbound play. Okay? Just to let you know. Inbound play, may ibang mag-i-inbound. Ayun, usually ginagawa ng kakampi ko. Naalala ko yun eh. Meron kaming game sa Arellano. Naalala na yun ni Rob Chua, yung paano ko siya pinanis noong time na yun. Rob Kalaban Chua, sila. Oo, yan. Si Rob Chua, sikat na sikat kay K-Showtime yun. Natalo ni K-Showtime yun eh. Hindi, natalo pala ni Rob Chua, si K-Showtime. Pero yun, kalaban namin ngayon, kakampi ko na. So ngayon, ito naman, ang style kasi dyan, inbound play. Tuturo ko sa iyo para at least may idea ka lang. Tuturo ko sa Hindi inyo. pa ako masyado sa pro eh. Yung lima-limahan lang. Ito, inbound play. Magbababa ng bola si Borja. Rustom Borja. Kinig kayo guys ha. Pro game to. Baka makakuha ng Bababa tip. ng bola. Ako naman nandito, aabang ako. Pag whistle ng referee na game na, Game na. hahalik siya. 10 seconds hahalik siya sa bola. Yung mga sinyalis mo, di ba? May nagsisinyal. Okay, ito sa kanya, halik siya ng bola.
So, Paghalik niya, sabay pasa sa akin. Pagpasa sa akin, papaandarin ko muna yung shot clock ng ilang seconds. Pag 5 seconds na, lumayo. Paglayo, tinirahan ko. Half court shot. Confidence ako, alam ko bakit. Alam ko may magre-rebound sa ilalim. Pero nung time na yon, yung nangyari yon, suwak, pasok. Nakuha niyo yung play. So, winning game ba yun? Winning game. Isa yun sa memorable game mo rin. Oo. Tapos, diba nakikita ka pag nakaka-shoot ka eh, ano yung sign mo yung mga gano'n? Too small. Yun. Tapos pag kunya, pag sobra ng liit yung kalaban, inaapakan ko na. Ayan na, ganun. Yun na yung Start na yan. mga taunt sa ano, Oo, taunt sa tapos meron game. pa yung syempre yung ganito long bomb side. Yun. Mga ganyan long bomb Na-hype side. yung game. Maalala ko sa MPBL, naging mainit yun eh. Yung usapin nun eh, sa commissioner at saka kay ni Jonas. Grabe yung punong-puno yung ano nun, yung tao na. Karamihan dun, mga vloggers din eh. Oo. So inabangan yung showdown nyo na yun eh. Naging mainit. Actually, talaga, sa totoo lang, nung time na yun, nabitin din ako eh, sa game na yun. Actually, kumukuha pa ako ng kumpiyansa nung time na yun eh. Si Jonah, kuha niya ng kumpiyansa niya eh. Ang ginawa ko lang naman dyan, binigyan ko lang ng konti. Kiniliti ko lang naman. Konting nasaktan. lambingan. Medyo nasaktan ng konti, ganyan. After that, Kainitan. nagkabanggaan na, nagkainitan, nagkalambingan na kami. Sabi ko naman sa kanya, after the game, kailangan kita pigilan, masyado ka na mainit. Kaso kami, pinathrown out kami ni Kaya naputol. Oo, yun. Nagsisimula ka pa lang. Sinisira ko lang yung laro niya. Pero syempre, nangyari, technical lang naman yun eh. Di ba? After that, syempre siguro, tame down na yan eh. Continue played. Pero nagulat ako, bakit gano'n yung hatol sa amin? Kasi pisikalan talaga yan eh. Hindi maiwasan basketball, di ba? Yes. So, aside dun sa MPBL na nakapaglaro ka dun, di ba naging mainit yun kay Commissioner? Ano masasabi mo dun na sa sinabi niya na pag vlogger, pag pro, anong para sa'yo sa sa opinion mo? Para sa akin naman is yung yung ganyong bagay na yan eh, walang nagbabawal diyan. Kung sino may gustong maglaro at capable ka naman maglaro at gusto ka naman ng team, why not, 'di ba? Actually sila naman magbabayad noon, hindi naman yung paliga eh. Basta as long as hindi naman siya yung nagkakalat or anything doon sa loob ng court, why not? Nakakasama Diba? dun sa liga. So, tingin ko nun talagang viral yun eh, yung laro mo lagi sa MPBL. So, nakita ko nga yun eh, palaging puno. Nung parang nawala na, kumonti eh, no? So, napansin mo ba yan? Anong masasabi mo dun na? Actually, natutuwa naman ako sa suporta na binibigay nung mga fans sa akin. Actually, after the game nga between Binyan and Top Tier, kasi na-thrown out kami ni Jonah noong time na yon, may mga fans pumunta doon sa locker room, ay bakit ganun, ba't kayo na-thrown out? Ang layo pa ng pinanggalingan ko para lang manood kayo. Para mapanood, gusto ko panisin niya si Jonah, ganyan. Sayang, nabitin wala. sila. Oo. Wala eh. Sabi ko, hindi ako napagbigyan ng chance na ma-showcase yung talent ko. Pero, at least, naibigay mo yung best mo, naging masaya sila. Siguro darating din yung time na magkakaroon kami ng chance ulit makapaglaro. Yun, antayin ng mga, ng mga manonood dyan, especially yung mga mail sa basketball. Chris Ruff, Uncovered. So, balik tayo, Sir Harm, sa pagko-coach. Ano bang mas mahirap, yung maging player o mas maging coach para sa'yo? For me, parehas eh. Parehas mahirap. Kasi bakit? Yung pagiging player kasi, isa lang naman trabaho mo dyan. Kung shooting guard ka, point guard ka, sentro. May kanya-kanyang trabaho. Pag hindi mo nagawa yung trabaho mo na maayos, syempre, papalitan ka, isasab ka. Syempre, hindi ka effective. May papalit na iba. So, by having lesser minutes in your team, doon nakikita yung value mo. Pagka lumit yung minuto mo, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-importante sa team. So parang pressure din, parang pag being a player is really pressure. Pero being a coach naman, ang hirap din naman pag ang daming players na nasa paligid mo na ang daming suggestion, daming nakikialam, daming nagsasuggest, pasok mo to, pasok mo yan, ito na lang gawin natin play coach, ito na lang ganito. Kasi
Lalo na pagka dikit yung laban. From experience yan, Yes, you know? Kasi from nagko-coach ka na eh. Yes. Oo. Sabi ko nga, ayaw na ayaw ko sa lahat yung pabida-bida. Yung nagmamagaling, know it all. Yung meron tayong sinusunod na play dito eh. At the same time, syempre, sumunod lang kayo, magtiwala lang kayo sa mga sa play. At least lagi tayo mananalo. Yun So, lang. dugtungan ko lang dun yung sa about sa attitude. Sa players, ano yung pinakaayaw mong attitude pag nagko-coach ka? Siguro yung mahilig ka mga tuwiran. Mga tuwiran, tapos laging feeling niya tama siya, pero mali naman, hindi naman siya yung, kumbaga parang ang dami niya ng error, tapos pinipilit pa rin niya na okay pa rin yung ginagawa niya. Yun, medyo inis ako dun sa mga ganong players. Pero minsan kasi may mga tinatawag nilang exemption eh. Yan, exemption. Exemption to the rules. Lalo na pag superstar yung player na gumagawa ng ganon. Doon pumapasok yun. Oo, exemption yun eh. Kasi minsan kailangan mo siya eh. Walang ibang mas magaling sa kanya eh. Kumbaga, may magagaling pero ibig sabihin hindi kaya yung ginagawa niya. So, kahit na nagkaka-error, minsan pinagbibigyan na natin. Parang sinasabi mo, parang ikaw, kunyari, syempre kailangan ng shooter. So, parang naramdaman mo yun pag nag-error ka. So, ikaw yung inaasahan eh, ganun. Kaya nasasabi Hindi, mo. ako naman, hindi ko naman masasabi na talagang ako yung pinakamagaling sa team. Pero, kailangan kasi yan, team effort yan lagi. Tama. It's always team effort. Pero, lalo na sa akin, sa may mga commercial league kami, open league, so may mga imports din kami. So, syempre, minsan, iba-ibang ugali yan eh. So, hindi natin ma-check yan na talagang lahat one unity. Pero, yun nga, may mga ego rin kasi. Gusto manalo, may mga gusto rin talaga, may gusto may patunayan. So, dun lang tayo sa one goal. One goal lang tayo lagi. Is victory. Yun lang kailangan natin, i-goal natin, lagi manalo. Pag may pasaway talaga na player, syempre kailangan mo balanse. Paano mo dinidiscipline yung player without killing their confidence? Syempre, may pa rin yan di ba? May tira pa rin yan, part pa rin ng team. Paano mo yun, as a coach? Actually, honestly, lang ako talagang mahigpit lang talaga ang coach. Kung makikita mo lahat ng mga pinupost ko ngayon, na mic up ngayon na sa page ko, sa Mr. Longbang page ko, puro medyo may kahalong mura, may halong ganito. Mainit din talaga ulo ko lalo na sa mga pasaway na mga players. Pero gusto ko pakita sa kanila na there's always a limit for pagiging mabait. Gusto kong kasi pagiging mabait mo sa kanila, hindi siya minsan applicable lalo na pagka in-game. Hindi to katulad ng classroom na pag nagkamali tong estudyante na to, pwede mo kausapin sa isang side. So, kamali ka, ganyan. Pag nasa in-game ka, hindi po pwede yan. Kailangan, maingay crowd maingay yung crowd. So, kailangan marinig niya kung ano gusto kong paramdam. At konti lang yung oras. There's only a slim chance of winning or losing So, kailangan, doon pa lang, ayusin niya na kagad. So, talagang maigpit lang talaga ako. Sorry medyo idol ko si Coach Yeng. Yeng Giao. Oo, Maraming ganun talaga, maraming interview na PBA player na talagang siya yung sinasabing talagang tero. Pero very effective, di ba? Si Yeng Giao talagang sumisigaw. So parang pro style ka mag-coach ganon yung maigpit. Maigpit talaga. Stricto. Oo, kasi lalo na pagka hindi ka nakikinig, talagang napapamura. Pero totoo, wala namang personal. Personalan. Wala namang personal. Pagkatapos ng game. Tapos ang game, okay na ulit. Alam ng mga players ko yan, lalo na yung mga nandito sa tabi-tabi lang, yung mga nakikinig dyan, alam naman. As a coach, paano mo hinahandle yung bawat ego ng player? I just need to talk to them, kausapin ko ano ba ang rules and regulation ko sa team ko, kung anong hinahanap ko sa kanila. Kasi kanya-kanyang role lang yan Pag nagawa nyo yung role ninyo na sa team ko, wala magiging problema Kasi ako, I'm willing to sacrifice my minutes just to give my playing time sa inyo Kung maganda naman pinapakita nyo, why not? I'm happy naman whatever the result is. Basta panalo. What is your philosophy in one sentence about
coaching? Coaching talaga kailangan you need to have that discipline and love of the game. Discipline and love of the game. So, sa business side naman tayo. You're a businessman. Meron kang skill sa business and then sa basketball. How did basketball influence your business mindset? Actually, magandang question yan sinabi mo sa akin. Actually, malaking factor kasi yung pagiging basketball player ko sa pagiging businessman ko. Natutunan kong maging pasensyoso at the same time mapag-isipan kung ano man mas magandang gagawin sa problema na darating. Siyempre, sa negosyo, alam naman natin, hindi naman yan always good. Hindi naman siya laging maganda, laging papasok ang pera. It's always parang gulong yan. Alam mo yan, minsan up ka, minsan down ka. So, the only thing that kailangan mo lang tandaan, paano mo isosolve ang isang problem. Yun ang lagi mong tatandaan lagi na paano mo siya isosolve. So, same thing as being a coach. Natutunan ko being coach na paano ko isosolve tong problema na to sa team ko. There's always a right combination of players. Lahat magagaling. Pero hindi lahat kaya mag-gel bilang isang team. Kasi pwede kang magkuha ng 15 players na sobrang galing. Kung naalala mo yung panahon ng Lakers, nung All-star lahat. Sila Karl Malone, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton. Ano nangyari sa kanila? Hindi rin champion. Hindi rin nag-champion. Detroit pa rin ang Tinalo nanalo. sila ng no? So, ganun din nga. Same thing sa business. Hindi mo rin naman pwedeng lahat kunin, lahat managers magagaling. Tapos, sino gagawa ng mga maliliit na bagay? Kailangan mo rin kumuha ng mga dirty works, yung gagawa ng kumbaga yung mga simpleng bagay, like for example, yung mga repacking, ganyan. So, hindi na trabaho ng mga managers yan eh. Kumbaga, kailangan yung managers more on finding the solution to the problem. Yun ang kailangan nilang trabaho. So, same thing sa pagiging coach. So, finding the solution sa problem. Pag na-solve nyo na yung right combination sa players, tapos nagawa nila yung play, championship contender team, mabibuild mo doon. Parang sinasabi mo sa kwento mo na yung pagbabasketball, may na-help din yung leadership mo sa basketball at leadership mo sa business. Oo, kasi medyo parehas din eh. Medyo may tao ka parehas, tao din. Oo, parehas din yan kasi handling people, siyempre iba naman yung hindi mo naman kasi siyempre pwede mura-murahin yung di ba? Yung mga different sa corporate scenario. di ba? Pag nagagalit ka, hindi mo pwedeng professional, gawin. no? Oo, kasi hindi naman iba yun eh. Iba yun. Dito in-game, ito professional. So, is more on dito, diplomatic way. Like, susulat ka ng papers, papasign mo, email. So, ayan, narinig natin ha. Di lang sa basketball yan, sa business din. Chris Ruff Uncovered. How do you balance pagiging coach? Ang hirap nun eh. At may team ka eh. And pagiging businessman. Kasi pagbuo din ng team eh, parang business din yan eh. Diba? Paano mo binabalance yun? Ang hirap yun. Pagdating naman sa pagbabalance naman sa team, so, meron din naman kasi ako masasabi ko mga secretary ko para dito sa team na mag-handle ng mga kailangan. Kasi kasuhin, like, same thing sa business din naman. Meron din naman kami mga secretary at the same time yung mga managers para mag-asikaso nun. So yun yung strength mo, nagle-leverage ka. Oo. Kasi kung ikaw nga naman tatakbo, hindi mo kaya, isa lang katawan mo. Oo. Isa lang naman katawan natin, hindi natin kayang gawin lahat. Pero, importante dito, coordination. At the same time, kailangan you surround yourself with the right people na talagang totoo sa'yo. Yung talagang hindi lang pumunta sa'yo para lang sa pera or anything, para lang sa sarili. Pumunta sila sa'yo, nagtrabaho para lang at least to help you and all the people there grow together. Hindi lang businessman at saka CEO. So, Chinese ka rin, no? So, hindi alam ng karamihan. You're a pure Chinese, no? Yes. Mother and father. So, mahalaga sa Chinese yun naririnig na yung trust eh, no? Aside from skills, kasi yung trust talagang yung gusto nila lagi. So, yun yung inaano nilang tradition, no? Actually, yung sa totoo lang, number one talaga sa Chinese talaga yung tiwala. I mean, totoo lang,
ano ko to ina-apply ko to sa mga players ko. Alam na mga players ko yan na pagdating sa tiwala talaga, number 1 yan. And of course, pagdating sa pera, number 1 din. Chinese, ganyan talaga yan. Pag sumira ka sa pera, sa kanila, kahit anong tagal ng relasyon ninyo, wala na yan. Scrap off na yan. Wala nang pakialam. Yun talaga. No? Same thing sa players ko, alam nila yan na pagdating sa pera or anything, niloko mo ko or anything, basta wala na. Wala na yan. So, I don't care kung matagal ka sa akin, nagtatrabaho, ano. Kasi maraming mga Pilipino, sinasabi nila, boss, tagal natin pinagsamahan, isang pagkakamali lang, wala na. Yun na lang, sisirain mo yan. Ganun talaga eh. Mahirap. Ganun Mahirap na talaga, magtiwala. kasi kahit patawarin kita ngayon, nandun na yung duda eh. So, wala na. Di na kita... Better to, na lang, Separate. separate. Separate na lang. Kahit may samaan pa ng loob, mas maganda yun. Kasi ganun din eh. Mangyayari dun, tuwing makikita kita, maaalala ko yun. May utos ako sa'yo, magdududa pa ako. Isipin ko, baka naman, ninanakaw I-stress ka naman pa. ako, or ano. Oo. Kaysa ganyan, huwag mo na kunin, di ba? Huwag mo na anuhin. Kung mawawala yung basketball tomorrow, anong karirang papasukin mo at bakit? For me, actually, isip ko na nga yung mag-transition to acting naman. Sa Acting. showbiz. Oo. Balak mo rin mag-artista. Nasa vision ko. Pero hindi ko naman siya talagang pinupush. Pero, minsan nag-short skit ako sa mga content ko. Gumagawa ako ng short skit sa mga, like yung acting, drama, ganun. Nakita ko yun kay Mr. Long Mia, di ba? Oo, meron. Mga ganun yung tinatry nyo. About sa bashing, siyempre, hindi naman lahat mapiplease mo yun, di ba? Oo. So marami bang basher ang isang Mr. Longbob? Napakarami. Sobrang dami. Actually, nagsimula akong gumawa ng page. Alam ko sa sarili ko na mababash ako eh. Kasi yung wala pa akong page, binabash na talaga ako. Yung nagkaroon ako ng page, yun na, lumabas na yung mga basher. Sabi ko naman, okay lang siguro kasi marami naman ako natanungan. Yung sa social media kasi, hindi naman talaga lahat talaga porket binabash ka, talagang masama talaga. Iba kasi, napapansin ko, nagpapapansin lang din eh. Pero pag pinansin mo naman, okay na ulit eh. Parang gusto lang magpapansin lang talaga. Naglalakad ako sa labas, nakikita naman nila ako, lahat naman okay naman, positive naman eh. Basta walang violence, no? Oo, wala naman problema. So, ganun mo ina-handle yun, hindi mo pinipersonal pag yung mga bashing. So, Actually, mas nasanay ka na. masakit sa akin kung yung magbabash sa akin, kilala ko. For me, it's harder to accept kung yung basher talaga na yun is kilala ko. Kasi parang dapat siya ang unang maniniwala sa'yo, di ba? Oo, kasi tagal na tayo magkakasama eh. Bakit ikaw isa rin sa mga basher ko, di ba? Parang napakasakit mo. Parang tulungan lang, di ba? Parang sa business, walang hilahan. Yun ba yun? Okay. Sa dinami-dami ng babash sa'yo, may time ba na may pinatulang ka o gusto mo ng patulan? Yung uminit ulo mo? Grabe Actually, marami akong may mga nakukuha ko mga ganyan, mga masasamang salita na alam mo na yung curse words and masakit mga sinasabi, pero ginagawa ko na lang is ignore na lang, di na lang pinapansin. Agad maaari hindi ko na lang binabasa. Kung kaya i-block ko na. Naninega ka lang. Oo. Paano mo dinidifferentiate yung constructive criticism and versus pure hate? Hindi, yung constructive criticism naman kasi is kanya, kinikriticize ka niya. Pero at the same time, kinokorek niya yung mali mo. Mas okay sa'yo yun. Oo, okay naman sa akin yun. Kasi at least alam ko, may mali ako. Sa pagiging content creator naman kasi, hindi naman kasi mo masasabing may mali ka or tama ka. Kasi minsan kasi, lahat naman ng pinupost na yan, for the views naman yan talaga. Alam naman natin yan eh. Minsan nasasabihin, ba't mo ginagawa yan? Actually, lang yan eh, nagpapahype, nagpapaingay. Pero syempre, meron niyang certain na boundaries na tinatawag na dapat lang, hanggang dito lang limit mo. Huwag kang lalagpas dito sa limit na yan kasi masisira yung image mo. Below the belt. Oo, kumbaga parang
may certain contents lang na sasabi nating, ay, si Mr. Longbam na to. Si Longbam pa rin to. Pero pag inibay mo masyadong malayo na, ay, hindi na to si Mr. Longbam. Hindi na siya kagagatin ng mga viewers. Parang yung personal branding mo, dapat kung sino kaya yung sinasabi mo. Actually, dapat alam mo, marami akong pinopost na videos. Basketball lang talagang, alam mo, kasi siyempre, alam naman natin, doon naman tayo nakilala. Pero, I'm trying to diversify myself. I'm trying to evolve myself na kung kaya ko ba nito, kung kaya ganito. So far kasi, ang nakikita ko talagang na nakiklik ngayon sa akin sa mga videos ko is yung sa basketball content at the same time, yung food vlogging. Yung mga Kasi pag exhibition, no? Food vlog. Food vlog. Oo, pag kumain ako, parang mukbang ba? Parang ganun. Pero food review, may konting ganyan. Tumataas yung views ko dyan. Hindi talaga naluluma yun food vlog. Pero yung basketball content ko, yan. Yung recently lang, yung nag-mic up kami nung yung sa isang game namin sa Santa Rosa. Actually, sa Pangasinan ba yun or anything sa NBL. Ayun, nakikita, nagagalit ako, ganun. Umabot na ng almost 7 million views. Yan. Facebook. Oo, yun. So far, yun ang isa sa mga pinakamataas kong mga views doon. Secretly may basher ka ba na pasasalamatan mo dahil binash ka niya and na-motivate ka? Lalo yung nag-start ka pa lang. Usually, yung mga nagbabash sa akin, yung mga nakakasama at nakakalaro ko rin sa commercial league dati, bago ako naging pro. Kasi syempre, alam naman nila kung paano ako maglaro before. And ngayon, paano ako maglaro ngayon. Actually, kasi meron akong mentality pagdating dyan. Kasi sabi nga nila sa akin, hindi ka dumidepensa. Hindi ka dumidepensa masyado, tira ka ng tira. Sabi ko, ikaw kaya magbayad dito. Ako na nga titira, ako pati depensa. Sabi ko naman, trabaho nila tumepensa. Mga player na yan, may role yan. Hindi maintindihan ng mga tao Sinasabi nila, kawawa naman yung mga player noon, taga-rebound. Ginawa nyo yung taga-rebound, superstar, ginawa mo taga-rebound lang. Yun nga role ko yun na yung gusto kong gawin niya Bilang isang nagbabayad, yun na yung gusto ko. Trabaho mo, yung play. Second chance points, rebound lang, ganun lang. Kasi isa na naman dapat ang superstar dito Wala na ba kundi ako lang. Hindi ka pwede magmagaling sa team ko. Kung nagmamagaling ka, tatanggalin kita. So yung Ganun lang sagot mo akin. sa mga laging sinasabi na bakit di ka dumidepensa, bakit hindi ka rumi-rebound. So yun ang sagot mo sa kanila. Yan. Oo kasi syempre, Harap-harapan yan. kumbaga, sino bang di ba? Sino ba gumagastos, di ba? At the same time, syempre, gusto ko rin mag-enjoy. Yun na naman sa akin Maraming mga managers dyan gumagastos, pero hinayaan nila yung players nila. Walang problema yun. Sarili nilang style yun. Pero ako, gusto ko mag-enjoy. At the same time, may role lang silang gusto kong gawin. Kasi ako, hindi naman ako selfish na manager Ako, ginagawa ko, pag dikdikan ng laban, I give way. I give them time to play their game. Pero if it's time naman na tambak na, wala na, then bigyan nyo na yung game sa akin. Naiintindihan mo naman yung gano'n, binibigay mo naman sa kanila. Yes. Akala ng iba hindi mo binibigay. Binibigay mo naman pagdikdikan at para sa kanila at para sa kanila. Alam nila yan, lalo na yung pag open league. Open league, malalakas yung mga players dyan. So, hindi naman tayo para lang pumasok dyan tapos gagawin tira lang tayo ng tira dyan tapos hindi didepensa. Hindi tayo ganun. Kumbaga parang ang style ko kasi doon, syempre, playing coach. So, mas okay sa akin yun kasi syempre at the same time, pag once na nakaangat-angat na tayo, papasok na ulit ako. Parang ginagawa ko kasi parang ilang minuto papasok, ilang minuto lalabas. Pero pag diktikan minsan, nawawalan na ako sa focus, hindi na ako nakakabalik Nagfo-focus na ako sa pagiging playing coach So, sabi ko naman sa sarili ko, so far, yung style ko naman, hindi naman talaga siya ineffective. Kasi, I have won multiple championship with them. Saksi yung mga players ko niyan. So may Kaya resulta masasabi ka. ko, resulta talaga. Hindi to bullshit yung aking coaching style. Kasi, kanya-kanyang coaching style yan May kanya-kanyang style. Pero, at the end of the day, championship pa rin ang mahalaga. So sa madaling salita, parang sinasabi mo na yun ang style mo. Pag sa akin,
sa akin tong game na to. Walang dapat umano. Kasi kung sa kanila naman, binibigay mo naman. Oh, Doon ka kasi ganito nagagalit. yan eh. Ganito lang yan. So far, no, madalas kasi starting 5 ako eh. So pag once na nakakuha ko yung rhythm ko, starting the game, first quarter, second quarter, nakuha ko yung rhythm ko, expect hanggang dulo, nandun ako. Bakit? Kasi hindi ko pwede sirain yung momentum ko kasi nandun na ako eh. Tapos kailangan ko lang sa mga players ko, support team lang. Magsipag lang sila sa depensa, sipagan lang nila sa rebound, second chance points. Pag may chance na may score sila, i-score sila. Yun lang naman eh. Kumbaga parang ako naman, since mainit na ako nung time na yun, nakaka-score na ako, mobile na ako eh. Kumbaga parang yung mobility ko, mabilis na. Kumbaga hindi, kaya ko na rin dumipensa, kaya ko na rin kasi napawisan na ako eh. Kumbaga parang nandun na ako sa point na kaya ko na rin sumabay sa kanila. Kumbaga parang ako kasing diesel eh. Masasabi kong diesel ako. Kasi ano ako eh, kumbaga habang tumatagal, lalong nagiinit. Lumalakas yung hatak. Malakas ganun. yung hatak. So yung sagot mo sa kanila, laging sinasabi nila bakit di ka dumidepensa. So yun yung diretsang sagot mo na yan ang style ko eh. So, Style ko talaga yon. Pero kaya ko rin naman dumipensa, pero I let the defense go to them eh. Sila na lang yung sila na lang dumipensa. Kasi role ko naman is more on sa offense talaga eh. Chris Ruff, Uncovered. may nakaaway ka na ba sa laro, sa liga, or nung dumadayo kayo? Meron. Actually, may mga commercial league ako dati na salian na talagang sa sobrang kulit na mga bumabantay sa akin, napika ako doon sa isang player sa sobrang yabang. Binatuan ko ng bola. Hinagisan mo? Hindi, yun ang pinakaunang game ko na nagbato ng bola. Doon sa Cloverleaf Cloverleaf. o dito sa may Guadalupe. Mamba League yung yung niligan na yon. Tapos talagang nag-init talaga ulo ko noon kasi ayaw ko kasi unang-una kasi nagsisimula ako, ayaw ko nang binubuli yung mga players ko. Lalo na ako, ayaw ko yung binubuli. Kasi pag nakikita ko na binubuli nila yung player na hinahayalan ng mga player na saktan-saktan sila, binabastos-bastos sila, minsan tambak na kami, binabastos pa kami. May init ulo ko eh. Kaya may mga part 2 yan eh. Mayroon pa isa pa nangyari naman sa Arellano, binatuhan ko rin ng bola. Kasi nga, para sa akin, parang NBA rule ba? Tambak na, last few seconds na lang, titira ka pa, i-score ka pa. Di ba nagagalit yun? Nagagalit yung mga players. Ba't titira ka pa, last seconds na? Di ba? So, parang sa akin, ganun na lang din sa akin. Parang, tambak na nga kami, higpit pa rin ang depensa mo. Pero, hindi ko naman hindi ko naman sa dinidiscredit yung mga coaches na gumagawa ng ganon. Kasi siyempre gusto nila all out lagi sila sa depensa eh. Pero sabi ko naman, siyempre yun ang turo nila sa mga players eh. Pero sa akin naman dapat marunong din yung coaches na makaintindi na tambak na eh. 20, 30 na yung tambak. Tapos Hindi naman nanalo. hindi naman nanalo eh. Siguro naghahabol sila sa quotient system. Siguro Yun, pwede. Oo. dahil nga yung mga ibang paliga kasi may mga ganun, quotient system eh. Tapos So yung sagot mo doon sa mga nabato mo ng bola kasi nambubuli na, doon ka nagagalit. nambubuli, tapos Binubuli na. medyo, oo. Pati ikaw parang binubuli na, kaya nag-iinit ka ganun. Actually, minsan hindi ako yung binubuli. Binubuli yung kasama ko, medyo sinasaktan. Doon ako nagagalit. Tapos pag kunyari, yun nga yung sinabi ko nga sa inyo na tambak na nga kami, ganun pa rin kahigpit yung depensa. Yun dati kasi talaga sobra totoo na, nabatuhan ko sa mukha ang bola. So yun yung sagot mo na story behind doon. Kaya nga actually, sabi nila. very memorable sa mga viewers natin ngayon, yung sa mga fans or sabihin natin bashers, yung ginawa ko na yun. Kaya hanggang ngayon, yung si Boss Atan na yan, pinipilit nilang ilaban sa akin. One-on-one? One-on-one daw kami. Maraming may gustong itapat ako doon. Sabi ko, hindi na tayo ganyan eh. Actually, gusto ko lang sabihin, hindi na tayo pwede dyan. Diba? Si Boss Atan, kahit pa paano, diba? Exhibition match. Ganun. Hindi ko siya pwede labanan. For the views. Hindi
Hindi ko siya pwede labanan. Kasi, pag ginawa ko matatanggalin sa mata niya. Hindi, totoo lang. Yung siko kong ganon, ginagawa ko sa mga katulad nila. Yung depensa mo yun. Yung pag bumabangga sa'yo. Pag bumabangga, yung dalawang ganon. Sa liit niyang yun, baka ulo yung tatama doon, tatalsik yun. Kaso lang, siguro may waiver yun. Hindi ko siya pwede saktan. Katulad kay Showtime, may waiver. Hindi siya pwede saktan. Ako actually, ayoko sabihin to sa programa mo na to Pero it's okay. Kasi hinaano ko kasi, ito, alam ko na mangyari, babash na naman ako ng mga yan. Siyempre, inaano ko. Pero, honestly, pag pinatulang ko yan, talagang matatanggal yung isang mata niya Yun talaga yun So, open ka ba o hindi open sa ano niya? No, Showdown? I rather not. So, hindi ka open kahit may mag-push, dumami yung magsabi. Marami na nagsasabi, pero ayoko kasi syempre, alam ko paano siya maglaro Nananakit yan Yung babae nga, siniko niya Tinamaan sa may boobs Kawawa, kilala ko si Sachi Jimenez sabi ko kung nanonood siya ngayon. So, iiwas ka na lang kaysa magkapisikalan pa? Hindi kasi, pag yan kasi nanakit, hindi ko rin kayang pigilan sarili ko. Mainit din ulo ko katulad niya. Di ba? Never na lang, kaya it's better to na lang. Sabihin sa kanya, ako matitira na naman ngayon kasi syempre, pro na tayo, hindi na natin pwedeng gawin yan. What's the biggest misconception about you, about sa pagiging Mr. Longbam mo? Na mayabang ako. Yan yung number one, yung one word. Tsaka na feeling magaling, ganyan. Actually, totoo lang yung misconception yun Kasi paano mo ipapaliwanag? Kasi, yung yabang naman kasi na yun, totoo lang, is just a character. It's just a character for me. Yan, narinig natin, it's just a character. Kasi sa totoo lang, ini-interview mo ako ngayon, di ba? So, sino ba ini-interview mo? Si Harm Sui ba o si Mr. Longbam? I can change my mood setting. Pag kinausap mo si Mr. Longbam, yan medyo may konting yabang ng konti, ganyan. Pero pag Harm Sui, medyo trim, medyo tahimik, ganyan. Professional, magsalita, ganyan. Parang more on business side si Harm Sui. Yes. Tapos, Pero Mr. Longbam, nakakonect pa rin yan. Pero ibig sabihin ko, hindi naman din kasi magiging Mr. Longbam kung hindi no nakilala si Harm Sui, Harm di ba? Sui, oo. Chris Ruff, Uncovered. Question natin. To one word lang isasagot mo, either sa dalawa. Sinong makakasabay sa shooting mo? Is it Kobe or Stephen Curry? Stephen Curry. Winner or assist? Winner. Practice or natural talent? Natural talent. Player or coach? Coach. NBA or PBA? NBA. Barangay League or Pro League? Pro League. Trash talk or real talk? Real talk. Babae or trabaho? Pwede ba both? Ang galing mo. May wit talaga si Mr. Longbam. Sino yung boat na sumagot na yan? Sino ba yan? Si Longbam ba yun o si Harms Sui yung sumagot ng boat? Ano masasabi mo? Kaninong personality yun? Boat din, parehas may personality gano'n. So alam niyo na, yan. Medyo chick boy din para si Mr. Longbam at saka si Harms Sui. Hindi naman, masyadong lang tayo. Friendly. Friendly lang. Pero kidding aside, na tayo ngayon? Focus tayo ngayon sa goal. Sa goal na magiging more famous. Yan. Sa mga nanonood sa mga kabataan, so anong ma-advise mo sa kanila para sa pagiging malupit na shooter katulad mo? Lagi kong ina-advise sa mga kabataan na nanonood sa akin na gusto maging Mr. Longbam 2.0 o sino man maging sumunod sa akin, sa yap ako, mag-start muna kayo sa mga lapit. Kasi nung mga bata pa lang, mga kabataan ko rin katulad ninyo, nagsimula muna ako sa malapit hanggang sa palayo ng palayo. I-master nyo yan. Tumira kayo ng 100 shots a day. Gawin nyo siya hanggang sa ma-master nyo siya, hanggang sa umabot na kayo sa half court. Ngayon kasi half court ko, normal na lang Ano ang disiplina dapat meron ng isang malupit na shooter para sa'yo? Consistent practice talaga. I mean, totoo lang, bago ko narating tong pagiging long range shooter ko, tumira din ako sa damukal na long range shots bago ko na-master yun. Kasi sa totoo lang,
hindi madali tumira ng malayo. Totoo, it really is difficult. At the same time, disadvantage in some ways pag hindi mo shoot. It requires a lot of attempts bago mo makuha yung rhythm. Kasi malayo, since malayo nga talaga. Based on your own experience. Yes, kaya nga marami akong attempts lagi in every game eh. That's why I need cooperation sa mga teammates ko na sipagan pa nila lalo yung rebound, second chance. Kasi hindi natin masasabi kasi. Pero pag tuloy-tuloy naman yung shots ko, talagang advantage din talaga sa team. Yung nabanggit mo na hindi natin na out of the yung narinig ko laging shooting guard. Sino ba nagpasimula nun? Bakit nabansagan ka ng shooting guard? Ako kasi nagpasimula ng 4-point shot, di ba? Yung sinasabi nating One of the description lang yun sa'yo. Isa sa mga yan, sa mga description sa akin. Ngayon nga, assist guard na ako eh. Assist guard na. Oo, kung makikita mo yung Double na. Kasi, sa mga next clip ko ngayon, puro assist naman. Sa mga susunod na mga videos. doon ka natutuwa ngayon assist coach. Nag-ano ko. Hindi kasi pag hindi ko nakukuha yung rhythm ko ngayon, kung kaya ko mag-assist, assist na lang ginagawa. Pasa. Okay, yan Nakikita nyo yung transition ni Mr. Longbam from star player, coach, playing coach, and assist na. Yan. Parang LeBron James na yun, assist. Kung magkakaroon ka ng sarili mong billboard sa EDSA, anong message ang ilalagay mo bilang celebrity na Mr. Longbam? Ayun ang isa sa mga pangarap ko, magkaroon ng billboard sa EDSA. No? Yun Parang yung talaga branding mo. Branding ko, 177. Yun ang gusto mong na hindi na masyadong mahaba. Pag 177, si Longbam yan. Maalala ko, 177. Sa billboard. Kung bibigyan ka ng kapangyarihan, anong pipiliin mo at bakit? Siguro yung kaya kong may balik yung oras ng kahit 5 seconds lang. I can turn back time. So, relate yan sa basketball. Hindi, relate yan sa everyday. Everyday din. Everyday life. Hindi lang basketball. Everyday decision. Example, nagkamali ka ngayon. Mababago mo pa. 5 seconds, malaking bagay yun. Oo, kasi, example, naglaro ka, di mo na shoot. At least magagawa mo pa naman. So, parang flash. Parang kasi the flash. Pwede mong ibalik. Hindi si The Flash yun eh. Tingin ko yung si Whis. Si Wiz. Yan. Si Whis sa Dragon Ball. Dragon Ball. Yun. So, eto pa. Since nabanggit mo yung Dragon Ball, pasok na rin natin. Kung nasa harap mo si Shenron ngayon, may 3 kang kahilingan. Anong hihilingin mo kay Shenron? Fame, money, and power. 3. Yan na yung 3 binuo mo na. Fame, money, and power. So, sa fame tayo, paano mo gagamitin yung fame? Yun yung unang hiling mo. Paano mo Siyempre, pag sumikat na ako, mas marami na ako magiging connection. Mas marami na akong mabibigyan ng opportunity. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan ng work, nangangailangan ng ganito. Siyempre, may connection na tayo. O sige, pasok kita dito. O sige, bigyan kita ng project. Since yan, meron ka na. Kasi since sikat ka na, mas maraming lalapit sa'yo. Pero, siyempre, we need to be careful. So, yun ang purpose mo. Hindi lang self-interest yun, para makatulong. Kaya gusto mo yung fame. Oo naman, kasi parang yung di ba, yung sinasabi nga nila, di ba, kasi hindi rin naman kasi fulfilling ang isang pagiging famous kung wala ka rin naman give back eh. For me sa totoo lang, kahit bigyan mo ako ng gaano karaming pera sa ngayon, sa totoo lang, kung hindi ko rin naman may tutulong sa iba yan, kung hindi ko rin may share sa iba yan, parang hindi rin kumpleto. So, yan. Unti-unti natin nakikilala si Mr. Longbam. So, pangalawa, nabanggit mo yung fame, money. Yes. So, sa money, kakibat na rin yun. Yes, yun syempre, kailangan mo rin talaga ng pera. Pero, to move around, to do things, syempre may mga pangarap tayong gustong gawin. Pero, at the same time, pwede rin tayong makatulong sa iba. So, yung number 1 mo Yes. So, yung dalawang yun halos magkapares. Pero yung power, paano mo gagamitin yun? Aside sa pagtulong, ano pa yung naisip mo? Siyempre, you have the connections, you have the capability. Siyempre, kung meron ka ng... Kasi yung power kasi masasabi nating status level na yan. For example, president ka,
isa ka sa mataas na Official, oh. official ka, you have the power to command. Mautusan mo yung mga tao na, kasi totoo lang ayoko na lang sabihin, syempre ayoko naman pasukin yung politics Politics. side. Yes. Marami kasing mga nagtatanong sa mga politicians na bakit ka ba pumapasok sa politics? Ba't kailangan pa tumakbong mayor? Ba't kailangan tumakbong senador? Kung marami ka naman pera, pwede ka naman tumulong na, palihim na, hindi mo na kailangan pakita. Mas mabilis makarating yung mga bagay-bagay kung may posisyon ka. Aside from politics, do you think yung mga athletes should enter politics? Ano sa opinion mo yun? Kung athletes ka, kasi yung iba, di ba, artista, yun, sa tumatakbo, basta kilala. Anong mo doon? Actually, wala opinion mo naman. doon? Actually, sa totoo lang, ang tingin ko kasi dyan sa ganyang ganyang usapin na yan is tingin kasi nila sa sarili nila na they are capable of helping. Oo, yes, they are capable of helping. Pero yung knowledge yung knowledge na alam mo ba itong mga ganito, ganyan, yung mga bagay-bagay na yan. Bagay ngayon kasi madali na lang kasi you can hire any attorney naman to di ba? To self-check about anything yung sa mga papeles, pag-aralan. Siyempre, madali Sa mga na. legal concerns. Yes, madali na lang yun. So, may pahabol tayong tanong. So, one of your vlogs, sinabi mo na minsan yon idol ko na nga ang sarili ko. Paano mo nasabi yun? Actually, sabi ko nga minsan pagka naglalaro ako ng basketball, I'm really in love with myself. Sabi ko, bakit? Bakit? Kasi sa totoo lang, minsan galing na galing ako sa sarili ko. Kasi lalo na pag nasushoot ko yung mga ganong impossible shots, Impossible, yung malayo. yung malalayo kong shots na may bantay pa. Pati ganon. ikaw, kinikilig pag na-shoot mong Oo, gano'n. parang sa sarili ko, hindi ko idol si Steph Curry, idol ko si Mr. Longbam. So, parang I'm not Stephen Curry kung dinidikit ka nila. I'm I'm si Mr. Longbam. Kasi, totoo lang, idol ko si Stephen Curry, pero I already made my name already. So, Mr. Longbam, yan talaga idol ko. Anong magic behind sa shooting position mo? Kasi pag gumaganong ka na hype Anong merong magic kasi, meron doon? Lahat nagaganon na hype Parang Hindi kasi natutuwa lahat. kasi ni-release ko kasi, Oo. usually parang two hands kasi pag tumitira ako. So parang nangyari, nagkaroon ng ganitong signature na. May may hype Pag gumaganong ka tumatayo yung lahat, nagsisigawan. Oo. So, paano mo na yun? Saan nagsimula yun? Parang may magic na Ano na talaga? Energy. Oo, PSL days parang ganun na Nahahawa lahat kinakalat mo ba? Nagsimula yun dati si Shaq Si Shaq dati, di ba? Siya. Shaquille O'Neal gumagawa ng ganun. Di ba pag nakakadunk siya, bigla siya gumaganon. Hindi naman, di ko alam kung uminit ba yung ganun yung sa kanya kay Shaq Pero, Wala kang pinagayahan nun. So, originality mo yun. original. Hindi ko naman Hindi naisip kay si Shaq Shaq. noong time na yun Chris Ruff, Uncovered. So, syempre, nandito na si Mr. Longbam. Di natin palalampasin yung pagkakataon na magpapirma. Syempre, sa bola, sa shooting guard. Yan. Mr. Longbam, mayroon tayong signature. So, one of memorable yan. So, hindi natin alam, di ba? Pag sumikat lalo si Mr. Longbam, yan, nakakuha na tayo ng autograph. So, ayan, narinig natin ang kwento ni Mr. Longbam. Nakita natin yung side ni Harmsuy at saka Longbam. Nakita natin differentiate. Sino siya sa likod ng basketball court, ano yung pagkatao niya, ano yung ginagawa niya, hobby niya. So, thank you, Mr. Longbam, Sir Harmsuy. Invite mo naman sila sa mga upcoming kung may exhibition match ka and gusto ko i-promote. Yes, this coming March 21 to 22, mayroon kaming game sa Motivated 3x3 kay Rendon Labrador sa Santa Lucia Mall. So, defending champion kami doon sa Business Cup. At the same time, may content creator. Lalaban ulit kami to get the crown. And of course, yan. Hype na naman tayo dyan ulit.
So ayan, if nagustuhan nyo yung mga ganitong kwento, pwede kayong mag-comment kung sino yung gusto nyong maging guest sa susunod na podcast. And don't forget to follow our social media accounts. Yeah. Again, this is Chris Rapp and Mr. Longbam. See you on next episode. Bye-bye. Chris Ruff Uncovered.